Kuha tayo ay pinagpala. Amen! Amen. Hindi na sa awitan pa lang talagang ramdam na ramdam po natin ang presensya ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Ganun po ba? Hindi ko na malayang tumuturo na yung luha ko habang ako umaawit. Talaga, kahit ako'y mag-credit, sabi ko, ibigay todo ko ang ating pag-awit kanina. Talagang ramdam na ramdam ko ang presensya ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, sa oras pong ito, kumustahin mo yung nasa kanan mo pati na rin sa kaliwa. Hallelujah! Praise the Lord! So mga kapatid, formally, na tayo po ay magtatapos na sa aklat ng Pilipos. Amen. Sa ilan buwan po natin tinahak ang aklat ng Pilipos. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay magtatapos na tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng Pilipos. Muli, inaanayahan ko po kayo mga kapatid, tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa pagbabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Ako po ay babasa sa Tagalog kasi binasa ng ating kapatid kanina ng Ingles. Sabi niya sa verse 14 in chapter 4 verse 14 to 23. Ganun pa man, magpasalamat ako dahil tinulungan niyo ako sa kagipitan ko. Alam naman ninyong mga taga-Pilipos na noong unang umalis ako sa Macedonia ay nagsisimula pa lang sa pangangaral ng magandang balita, walang ibang iglesia na tumulong sa akin sa mga pangangailangan ko kundi kayo lang. Kahit noong nasa Thessalonica ako, ilang ulit din kayong nagpadala ng tulong sa akin. Sinasabi ko ito hindi dahil gusto kong makatanggap ulit ng tulong mula sa inyo, kundi dahil gusto kong makatanggap kayo ng mga gantimpala dahil sa kagandahang loob ninyo. Ngayon, dahil sa tulong na pinadala nyo sa akin sa pamamagitan ni Epaphroditus, natugunan na ang mga pangailangan at sobra pa nga ang tulong nyo at tulad ng mabangong handog sa Diyos na tinanggap niya ng may kasiyahan. At dahil kayo'y kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Verse 20. Purihin natin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ikumusta nyo ako sa lahat ng mga pinabanal dyan ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kinukumusta kayo ng mga kapatid kay Kristo na kasama ko rito. Kinukumusta rin kayo ng lahat ng mga pinabanal ng Diyos dito, lalong-lalo na ang mga naglilingkod sa palasyo ng emperador. Verse 23, pagpalain nawa kayo ng Panginoon Heso Kristo. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa oras kong ito, naihayag na ang iyong salita na aming pagbulay-bulayan ngayong hapon. Panginoon, hinihiling po namin, nabigyan mo po kami ng espiritu ng pangkunawa, O Diyos, sapagkat anuman ang nais mong iparating sa amin ngayong hapon, Lord, ito po'y maintindihan po namin at ito po'y ipasamuhay po namin habang kami po'y na lumalakad sa mundong ibabaw. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong salita na aming pag-aralan, lalong-lalo na, Panginoon, inyong lingkod na gagamitin, Lord. Panginoon, inaamin ko, O Diyos, na aking pagtayo sa araw na ito, O God, ay wala po akong kakayanan. Liban lamang, Panginoon, kung sasamahan mo ako. Kaya inaanyayahan ko, O Diyos, ang iyong banal santong Espiritu, na siya ang kumilos sa buhay ng bawat isa po sa amin. Panginoon, lukuban mo ako sa inyong banal at makapangyarihan mong dugo. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong kabanalan ang makikita nila, O Diyos, sa harapan, hindi ang ating kahinaan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahapon sa ito. So, ito po yung continuation po yung ating hinalakay noong nakaraang Sunday. Dahil sinasabi ko sa inyo noon na dahil sobrang haba, kaya hinati po natin. Kaya ngayon po nandito na po tayo. At salamat sa mga bumalik at salamat din sa
mga kapatiran po natin na naglaan ng kanilang mga oras-oras po ito. Amen. Yung mga walang upuan sa likod, ihanap nyo na lang kung saan kayo komportable. Amen. Ito ang napakagandang problema natin. Amen. Amen. Yung walang upuan. Mga kapatiran po natin. Kaya ihanap nyo na lang kung saan kayo komportable. So, ang ating pag-aralan nung nakaraang Sunday, ang title pala ng ating pag-aralan yan, ang pasasalamat po ni Pablo. Part 2. So, nung nakaraang Sunday mga kapatid, inaral po natin the Philippians generosity. Amen. Paul's contentment. Dapat matuto po tayong maging kontento. Amen. Kagaya nung napag-aralan nung nakaraang Sunday, si Pablo, naranasan niya ang yumaman, nanagana, nagikaos, nagutom, pero natutunan niya ang naging nakontento kung anong meron sa kanya. Amen. Hindi niya hinangad. Maganda yung pagtulong sa kanya ng mga taga-Philippians, pero hindi siya sumandal doon. Kundi ang sinandalan niya, yung ulo ng iglesia, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Yun yung pag-aralan natin nung nakaraan Sunday. Amen. So, Christ's power. Napag-alaman po natin doon na wala pong ibang pinaghuhugutan ni Apostol Pablo ng lakas, kundi ang ating Panginoon Jesucristo lamang. Amen. I can do all things through Christ Jesus, who strengthen me, who strengthen us. Amen. So ngayon mga kapatid, darako tayo sa number 4, God's riches. Ito yung ating unang tatalakayin. At saka yung panglima, the saints' greetings. Amen. So, darako na po tayo sa ating outline number 4, God's riches. So, basahin nga natin mga kapatid, sabay-sabay po natin basahin ang Philippians 4:19. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Parang lilima yung nagbasa. Ano pang ginawa yung iba? Ano? Sabi niya sa verse 19, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Ang Philippians 4:19 mga kapatid, ito po ay isa sa mga talata na madalas natin ginagamit. Madalas po natin binabanggit. Pero, hindi natin nauunawaan yung totoong meaning nito. Amen. Kung paano i-apply talaga ito sa buhay po natin. Minsan, kinukot natin. Sinasabi lang natin, my God shall supply all my needs. Ibig sabihin, ang Diyos ang magpupuno sa lahat ng ating pangangailangan. So, lagi natin sinasabi yan, yung Philippians 4:19. So, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So, para po mas ma-appreciate natin at malaman natin paano i-apply sa ating mga buhay. Amen. Kasi binibigkas natin yung Philippians 4:19 pero hindi natin alam kung ano ang talagang ibig sabihin sa buhay po natin. Amen. So, tingnan po natin ang ating background. Dapat alam mo yung background nito. So again mga kapatid, hindi po tayo basta-basta magki-claim ng promise ng Diyos o principle sa Bible at i-apply natin sa ating buhay. Hindi natin basta-basta kukunin na yan. Amen. Kasi may dapat natin gawin o sundin bago po natin i-claim yung mga bagay na yan. Amen. So meron pong tatlong punto na ating aaralin dito sa Philippians 4:19. Sabi niya, you cannot claim the principle of promise of God without being qualified. Amen. So kailangan maging qualified ka muna. Kailangan maging applicable muna sa iyo yung mga talata sa Biblia o pangako o principle sa Bible bago mo angkinin talaga. Amen. May mga principle doon na dapat mo, bago mo i-claim yung verse na yan.
So, this is for me. This promise of this principle for me. So, kung para malaman natin or kung pag-qualified tayo sa Philippians 4:19, madalas na ginugot natin, my God shall supply all my needs, tingnan natin ang background. Dapat alam po natin. Sabi niya sa verse, balikan po natin yung napag-aralan natin nung nakaraan Sunday. Sa verse 14, sa magandang balita Biblia, sabi niya, gayon man ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap. Yun ang sinabi niya sa verse 14. So sabi niya sa Pablo, natutunan kong maging kontento, masiyahan, kung ako man ay mabusog o ako man ay magutom, ako may maghirap, hindi maghirap, ako may mayroon abundance, naghihirap man ako, natutunan ko na matutunan kong makontento. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Pero sabi sa verse 14, napakabuti ng inyong ginawang pakikibahagi sa aking paghihirap. Sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, pero pag ako'y nagdurusa, naghihirap, nakikibahagi kayo. Yun ang sinabi ng Apostol Pablo. Kaya, so, here's the background mga kapatid, bago niya sinulat yung Philippians 4:19, yung mga taga-Pilipos, nakikibahagi sila kay Apostol Pablo sa kanyang pinagdadaanan doon. Kaya niya nasulat yung Philippians 4:19. So, na ang Diyos ang magpupuno sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan. So, meron qualification muna mga kapatid. Ang kausap na dito, mga taga-Philippians. Amen. So, at yung mga Philippians believer, sila po ay generous people. Sila mapagbigay sila talaga. At yung mga believers, sila po ay talagang generous. Napaka mapagbigay ng mga taong ngayon. So sila po nagkikibahagi sa paghihirap ni Apostol Pablo. Amen. So si Apostol Pablo naglilingkod sa Panginoon, yung mga taga-Pilipos sumusuporta sa kanya. At kadalasan na suporta ibinibigay sa kanya ay pinansyal mga kapatid. Kaya sabi niya sa verse 15, kayong mga taga-Pilipos, alam naman ninyo na pasimula pa ng pangangaral ng Ebanghelyo, nang umalis ako sa Macedonia, walang ibang iglesia ang nakipag-isa sa akin. So yung Philippians mga kapatid na church, nakipag-isa pala kay Pablo. Patungkol sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang, yun ang sabi niya. Amen. So ito ay sapagkat nung ako ay nasa Thessalonica, ay nagpadala kayo minsan ng suporta o tulong. Nagpadala kayo minsan at muli para sa aking pangangailangan. Si Apostol Pablo mga kapatid, marunong siyang magtrabaho. Amen. Hindi siya umaasa sa iba. Talagang naging tent maker siya. Mga kapatid, self-supporting minister. Naglilingkod ka na sa Panginoon, naghahanap ka pa ng pagkakitaan para masuportahan lang yung ministeryo ng Panginoon. Ganun po si Apostol Pablo. Kasi ayaw niyang humingi ng tulong sa mga taga-Korinto. Ang sumusuporta sa kanya, mga taga-Pilipos, sila yung mga nakipag-isa sa kanya. So itong mga taga-Pilipos mga kapatid, kung saan magpunta si Apostol Pablo, halimbawa, dito sa Thessalonica, nagpadala sila ng tulong missionary nila si Apostol Pablo mga kapatid. Hindi sasabi na, hindi sapagkat ako'y naghahangad ng kaloob, kundi ang hinahangad ko ay masaganang bunga ng nakatala para sa inyo. So sabi ni Apostol Pablo, yung kaloob na ibinibigay nyo sa akin, yung tulong pinansyal na binibigay nyo sa akin, ito ay may katumbas na bunga na sumasagana. Yun ang sabi dito mga kapatid. Hinahangad ko ng masaganang bunga na nakatala para sa inyo. So yung tulong na binibigay nyo sa akin,
yan ay papalitan ng Diyos ng kasaganaan. Amen. May masaganang bunga na nakatala para sa inyo. So, sabi niya, meron ako ng lahat ng bagay at sumagana. Bakit? Kasi napunan na ang aking pangangailangan dahil sa natanggap ko mula kay Epaphroditus ang mga bagay na ipinadala nyo sa akin. So sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, yung mga pangangailangan ko, sabi niya, napunan na. Bakit? Kasi nagpadala kayo, pinadalhan nyo ako sa pamamagitan ni Epaphroditus. So, ito ay samyo, sabi niya sa ating binasa, ito ay samyo na mahalimuyak, isang haing katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. So ito na yung taga-Pilipinas, mga kapatid. They were generous to the Apostle Paul. So todo ang suporta nila sa gawain na pinasimulan ni Apostol Pablo. Lagi silang nagbibigay. So masasabi natin ang mga Philippians believer, sila ay mga generous, mapagbigay ng mga tao. Kaya sabi niya, napunan na yung pangangailangan ko. Now, ito na yung verse 19 na pinag-aaralan natin ngayon. Ang aking Diyos ang magpupuno sa lahat ng pangangailangan ninyo. Nakuha nyo ang background nito? Sa bagong nasulat ang Philippians 4:19, maraming ginawa yung mga taga-Pilipinas bago sila pasaganain ng ating Panginoon. Amen. So, kung ikaw ay madamot, amen, hindi ka nagtatithe, hindi ka sumusuporta sa ministry ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon, hindi mo pwedeng i-claim yung Philippians 4:19. Amen. Kung hindi ka sumusuporta sa gawain ng Panginoon, hindi ka sumusuporta sa ministry ng Panginoon, hindi ka nag-offering, hindi ka nagtatithe, hindi mo pwedeng i-claim yung Philippians 4:19. Amen. Huwag mong sabihin na ang Diyos ang magkakaloob ng iyong mga pangangailangan kung hindi ka sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Kaya nabanggit ang Philippians 4:19 kasi kitang-kita naman sa ebidensya nga sa gawain ni Apostol Pablo, sumusuporta ang mga taga-Pilipay. Todo suporta sila. Kaya nasulat yung Philippians 4:19. Kaya kung binabanggit mo yung Philippians 4:19 na hindi ka naman tumutulong, hindi ka naman sumusuporta sa gawain ng Panginoon, hindi applicable sa iyo yan, yung Philippians 4:19. Amen. Applicable lamang ito sa mga generous people, sa mga taong pinupunan ang mga pangangailangan ng ministeryo ng Panginoon. Amen. Sabi dito, meron ako ng lahat ng bagay at sumasagana na punan na ang aking pangailangan dahil sa pinadala ninyo. So lahat pinunan ninyo, sabi niya, lahat pinunan ninyo ang pangailangan ni Apostol Pablo. Sabi niya, my God shall supply all your needs. Amen. Ang Diyos naman ang magpupuno lahat ng inyong pangailangan. Napaganda mga kapatid ang konteksto nito. Napaganda ang background. Kaya, darako tayo sa point number 2 dito sa Philippians 4:19. God is generous to generous people. Sabi niya sa verse 19, at dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng ating Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo. Amen. Sabi niya dito, yung sinabi na ito, na ibibigay sa inyo ng ating Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo, ito ay, sinabi ko kanina, applicable sa mga tao na nagpupuno sa pangangailangan ng ministeryo, paglilingkod sa Panginoon. Amen. So, God, generous to generous people. Ito yung mga taga-Philippians believer, mga kapatid, na talagang matulungin sila, nagbibigay sila sa kapwa. Kaya itong pangako na ito, mga kapatid, na principle sa Biblia, na my God shall supply all my needs, ito ay para lamang sa mga generous na tao.
Amen. Kung madamot ka, hindi ka nagbibigay, hindi ka tumutulong, sumusuporta sa gawain ng Panginoon, hindi applicable sa iyo yung Philippians 4:19. Amen. So if you want to be qualified, mga kapatid, kailangan maging generous ka rin before you claim this promise. Amen. Kailangan maging generous ka. Amen. So sa point number 3, God's wealth is infinite. Kaya sabi niya dito sa verse 19, sa bandang huli, mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Basahin natin lahat. At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng ating Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. So, mula sa kasaganaan ng kayamanan niya, so magbibigay ang Diyos sa iyo ayon sa kanyang kayamanan. Amen. Ang iyong kayamanan ng Diyos ay infinite, unlimited. Amen. Ang kayamanan ng Diyos hindi mauubos, but He will provide according to your needs. Amen. Amen. So kahit na ang Diyos ang may-ari ng buong nilikha, lahat ng meron dito sa mundo, ang ipagkakaloob lang niya sa iyo, kapatid, ay yung pangangailangan mo. Amen. Sabi dito, ngunit ang ating Diyos ang magpupuno sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan. So huwag mong i-expect na ibibigay sa iyo ng Diyos ang buong mundo. Huwag mong i-expect yan. Kasi pag ibinigay ng Diyos ang buong mundo, baka hindi mo na ma-handle. Amen. Dumating yung point o panahon na talikuran mo na siya. Kasi nabubuhay ka na sa maraming blessing, pagpapala na makamundo. Nalugmok ka na sa pagiging makamundo. May ganyan po tendency na mangyayari po sa atin. Amen. Dahil sobra natin pagpapayaman, hanggang sa nakakalimutan mo nang maglingkod sa Panginoon. Ina-idol mo na yung yaman mo. Yung mga blessing na natanggap mo, doon ka na nakabukus. Ako, I believe God can give you more than what you ask for, mga kapatid. Pero, ang ibibigay lang ni Lord, yung sa tingin niya kaya mong i-handle na hindi ka mawawalay sa Kanya. Amen. So, hindi makakasama sa iyo yung blessing. Kaya, napakahalaga na maging good steward po tayo, mga kapatid. Kasi yung steward, yan ang basehan ng Diyos kung i-bless ka pa ng mas marami pa. Kung hindi ka mapagkatiwalaan, paano ka pagkakatiwalaan, napakaliit na bagay, hindi ka pa niya mapagkatiwalaan, how much more sa mga malaking bagay. Amen. Amen. 10% lang yung hinihingi niya, 90% sa'yo, yung 10, hindi mo pa kayang ibigay. Paano po tayo magiging tapat na katiwala ng Diyos? Dapat, mga kapatid, maging good steward po tayo. Magiging mabuti po tayong katiwala ng ating Panginoon. Amen. Amen. Ay yung mga maliit na bagay na pinagkatiwala sa iyo, i-treasure po natin. Amen. Kaya wag po tayong, kasi tayo po ang dahilan po natin, sayang. Tuition, kailangan ng pangdagdag tuition, pangdagdag allowance. No, mga kapatid, mali yung iniisip po pag ganon. Sinabi ni Sis kanina, subukan ninyong gawin ito, yung sabi ni Sis Michelle kanina. Kundi bubuksan niya ang pintuan, durwangan ng langit, at ibuhos na sa inyo ng siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala na walang sukat na kalalagyan. Yun ang pangako ng Panginoon. Kaya mga kapatid, dapat magiging mabuti po tayong katiwala kung ano yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen. So, kasi,
Kaya hindi ibibigay ng Panginoon kasi hindi po tayo marunong mag-handle. Kaya kung minsan, sobrang dami na yung blessing na natanggap mo, lumaragas ang pagpapala, yung pagpapala na yun ang nagtangay sa'yo, nagpaghiwalay sa'yo sa presensya ng Panginoon. Kung saan-saan ka na nakarating, bili dito, bili doon. Hindi mo na naisip na meron Sunday na kapilusit mo ang hari ng mga hari. Nakalimutan po natin. So, yung blessing, hindi mo itreasure, kaya naging curse sa'yo. Amen. Bakit ko sinabing curse? Kasi, binigyan ka ng Panginoon ng pagpapala, nakalimutan mo naman siya. Binigyan ka ng maraming kustos, maraming trabaho, hindi ka naman nakapaglingkod sa Panginoon sa araw ng linggo. Di anong tawag doon? Curse yun. Nakalimutan mo ang Panginoon. Amen, mga kapatid. Yung pagpapala na yun, naging curse sa atin. Tinalikuran natin ang Diyos. Kaya pag marami ka mang gustos, hindi masama, huwag mo lang i-absent yung Sunday. Amen, mag-church ka muna. Church, pagkatapos ng church, kuskus. Ano? Unahin natin ang Panginoon. Amen. So, number 2, mga kapatid. Number 1, be qualified. Ay, tama. So, ano ba? Dala ko tayo sa ating, what have we learned here? Ano ba ang natututunan natin dito? Number 1, be qualified before claiming God's promise. Amen. As a general principle, bago mo i-claim na, and my God shall supply all your needs, be qualified muna po. Be qualified muna po tayo bago mo sabihin. Amen. Pupunuin lahat ng Diyos ang pangailangan ko, hindi ako dapat mag-alala. Yan. I-claim mo na yan. Kung ikaw ay talagang kwalipikado. Number 2, compete with God by outgoing Him. Try mong makipag-compete sa Panginoon. Tignan natin kung mananalo ka. Kasi ang Diyos, hindi magpapatalo. Amen. Kaya makipag-compete ka sa Kanya. Subukan mong gawin, generous. Mas magiging higit na generous yung Diyos sa'yo. Amen. Mas magiging generous siya. Because you cannot outgive God. Hindi mo kailangan matatalo ang Diyos sa usapang generosity. Amen. Subukan mo lang, i-challenge sa bawat isa sa ating mga kapatid. Kapag hinipo ng Diyos ang iyong puso na magbigay sa inyong kapwa, maybe sa mga taong nangailangan sa paligid mo, maybe sa loob ng church, kanino man mga kapatid, just try to give. Amen. Tingnan natin kung mananalo ka sa Diyos. Kasi kung generous ka, hindi papayag na mas generous ang Diyos, ay na mas generous ka sa Diyos. Yung Diyos laging mas generous sa'yo because God is generous to generous people. So try mong makipag-compete sa Lord. It's a challenge, mga kapatid. Amen? Be satisfied for God's provision is enough. Yan ang number 3. Magiging makontento ka. Makontento po na po tayo sa ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sabi niya, He will provide based on your needs, to be satisfied kung anong binibigay sa iyo ng Diyos. Amen. Makontento ka na kung anong meron ka. Amen. Huwag kang magiging sakim. Huwag kang magiging greedy. Kasi gusto mo, lahat makuha mo. Kung anong nakita mo sa kapwa mo, gusto mo rin. Dapat hindi ganun, mga kapatid. Huwag kang magiging Akan spirit. Alam niyo si Akan? Amen. Greedy yun. Sabi ng Panginoon, huwag kayong kukuha na kahit anong bagay na makikita nyo dyan sapagkat kung ano bang kukunin nyo dyan,
pag kumuha kayo sa mga bagay na sinumpang bagay, kayo rin ay magiging sinumpa rin kayo. Yun ang sabi niya kay Akan. Eh si Akan, umiral yung kanyang greediness. Akan yan. Akan pa rin yan. Lahat-lahat Akan. Kaya tamang-tama yung pangalan niya, Akan. Akan spirit. Dapat hindi, huwag ganun po tayo mga kapatid. Huwag hindi ganun. Makontento ka kung anong meron ka. Amen, mga kapatid. Amen. Amen, mga kapatid. Amen. Okay. Ang provision ng Lord laging sapat. Amen. So matuto po tayong makontento. Maging good steward tayo ng mga binibigay sa atin ng Panginoon. So huwag na tayong maghangad. So kung may mga pinag-pre-pray ka na wala pa ngayon mga kapatid, that means hindi mo pa ngayon kailangan. Next week. Amen. Kasi the moment na kailangan mo siya sa harapan ng Diyos, God will provide. Amen. Amen. Kasi kahit na iyak ka ng iyak kung alam ng Diyos kung ano talaga ang pangangailangan mo. Huwag kang magtampo. Amen. Huwag mong susumbatan ang Diyos. Kasi kung minsan tinatakot pa natin ang Panginoon. Sige ka, Lord. Kung hindi mo sasagutin yung prayer ko, hindi na ako mag-church. Hindi na ako attend sa gawain ng Panginoon. Tinakot mo ba ang Panginoon? Kung hindi pa natugunan yung prayer po natin mga kapatid, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Amen? Magpatuloy lang po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, amen? Nagpipray ka ng promotion or bahay at lupa? Sino ba nagpipray dyan? Amen! Pero at the right time, sa harapan ng Diyos, God will provide. And your name, mga kapatid. Pinag-pray mo, pero hindi ba alam ng Diyos lahat-lahat. Perfect ang timing ng ating Panginoon. Kaya huwag mong siyang pangunahan, huwag mong diktahan ang Diyos. Mag-antay ka, manalangin ka. So, pero sa ngayon mga kapatid, kung wala pa yung tugon ng panalangin mo, be satisfied. Makontento ka kung anong meron ka ngayon. Amen. Amen? Amen. Huwag kang magmadali. Huwag mong pangunahan ng Diyos. Mas marunong, mas nagtatagumpay, yung marunong manalangin at marunong maghintay sa Diyos. Amen. Huwag mong pangunahan ng Diyos, mga kapatid. So, darako tayo sa ating outline number 5. The Saints' Greetings. Mayroon din 3 punto rito na ating aaralin. Sabi niya sa unang punto, pagpupugay mula sa apostol at hinirang. Makikita natin doon sa verse 21. Pangalawa, pagpupugay mula sa mananampalataya sa Roma. Verse 22. Sa number 3, bendisyon sa ngalan ng Diyos na mapagbiyaya. So unahin po natin yung nahimayin ang unang punto. Pagpupugay mula sa apostol at hinirang. Sa verse 21, sabi niya, paratingin ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos at nananalig kay Kristo Jesus ang pagbati ko at ng mga kapatid nating kasama ko. Sa pasimula ng talata na ito ay malinaw kung ano ang intensyon ni Apostol Pablo. Sinabi niya sa talata na ito, mga kapatid. Ito ay ang abutin niyong mga pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang pagpupugay o pagbati. Amen. Sa Greek, aspasumai. Ang ginamit na salita dito, aspasumai, meaning to did welcome on meeting. To welcome, greet. Amen. So ito yung sinabi niya sa chapter 1, kung maalala nyo, kung babalikan po natin, chapter 1 verse 1.
and parting. So, yung chapter 4, 21 to 23, ngayon, dahil ang binasa natin ay huling mga talata, ito ay pagpupugay na ng pamamaalam, parting ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng kanyang sulat. Amen. So, at makikita natin dito mga kapatid, na kahit sa kanyang sulat ng pamamaalam, ay hangad pa rin niya magtapos yung kanyang sulat. At makikita natin dito na kahit sa kanyang sulat ay ng pamamaalam ay hangad pa rin niyang magtapos yung kanyang sulat, yung kanyang buhay na may matatag na relasyon sa mga taong itinangi ng Diyos para sa magandang balita. Amen. Sabi na, hindi lamang tungkol sa kanya at sa mga mananampalataya sa Pilipos. Masasalamin rin natin mga kapatid. Amen. So sa iglesia ng Pilipos, ay manatiling matatag ang relasyon sa mga naging katuwang ni Apostol Pablo sa pangangaral ng magandang balita. Isang ugnayan, isang relasyon na dapat ay nakaangkla kay Hesukristo at may sasagawa sa diwa ng pag-ibig at pagpapalakasan. Amen. Malinaw po ang sinabi sa atin, maging leader o ng mensaheng ito, mga kapatid, pinagkatiwalaan ng Diyos o binigyan ng pribilehyo ng Diyos na maging leader po tayo, mamuno po tayo, maglingkod para sa magandang balita. Pagdating sa pagtrato sa iglesia na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen. At tayo po ang tinawag ng Diyos upang maging makasangkapan ng Diyos upang patatagin ang kanyang iglesia. Amen. Hindi ating iglesia. Kanyang iglesia. So kapatid, sana sa tulong at biyaya ng Panginoon, habang narito po tayo, magkakasama dahil sa magandang balita. Amen. Yun ang reason kung bakit po tayo nagkakasama dito. Hindi ka pumunta rito para magpa-charming kung ano-ano. Hindi yun ang dahilan. Pumunta ka rito para sa magandang balita. Amen. Yun ang reason. Pero kung ang plano mo, pumunta ka lang dito para charming. Wag ka na lang pumunta. Amen. Lalo pang pagulo, mag-disturb ang gawain ng Panginoon. So, at tayo po ang tinawag ng Diyos, mga kapatid, upang maging kasangkapan ng Diyos, upang patatagin, upang kanyang iglesia, hindi ating iglesia. Kanyang iglesia. So, mga kapatid, dahil sa isang araw, mga kapatid, pagkatapos ng buhay dito, harap-harapan tayo ay magkakasama. Haharap tayo magkakasama sa Diyos. Amen. So, paano ngayon? Paano yon, mga kapatid? Dito pa lang ha, hate na hate mo yung pastor mo. Hate na hate mo yung Bible teacher mo. Kasi pag tayong mga tinawag ng Diyos, pagdating ng araw, mga kapatid, tayo po yung magsama-sama doon. Paano tayo magkakasama doon? Ngayon dito pa lang, hate na hate mo yung pastor mo. Yung discipleship training teacher mo, ayaw na ayaw mo. Paano na pagdating natin doon? Paano tayo magkakasama, mga kapatid? Mga kapatid, dapat hindi ako nagpapatama. Talaga yun ang talagang patutunguhan ng ating topic. So, na po ba, mga kapatid? Kasi yung iba, maganda lang sa pagtanggap. Kaya sabi niyang, dito kasi sa barangay namin, welcome na welcome ka doon. May kainan pa ngayon.
Doon ka na. Subalit mga kapatid, ang nakakalungkot, kalaunan maging masakit at hindi maganda yung kanilang pagpapaalam at paghihiwalay sa isa't isa. Kung plano mong umalis, please, Have peace. magpaalam ka ng maayos. Amen. Mag-iusap ka, magpaalam ka. Hindi yung basta-basta ka na lang naalis para naman i-release na, may release yung blessing sa'yo. Eh ngayon, ipinag-pray. May yakapan pa yan talaga. Tapos may closing prayer pa. Tapos pagkatapos, sasabihin ng pastor sa kanya, God bless you sis. Binurong pang ganon. Kinabukasan, pagsikat ng araw, nako, kitang-kita mo sa social media, batuhan kung ano-anong kung ano-anong pinagsasabi, kung anong pagsisira. Nasaan na yung sinabi ngayon ni pastor na, God bless you? Nawala na yung God bless you? Kasi pagsikat ng araw kung ano-anong yan, batuhan ng salita. Kapatid, kung nais yung umalis, please, magpaalam kayo ng maayos. Amen? Para may pag-pray naman namin kayo. Kasi, mangyari yan sa atin, tayo po ay maghihiwa-hiwalay. Amen? Sapagkat hindi tayo manatili sa Hong Kong. May uuwi sa Pilipinas, may uuwi sa Saudi, may uuwi sa kung saan-saan uuwi. May pagkakataon na tayo ay maghihiwa-hiwalay. Pero ang panalangin po natin, mga kapatid, pagharap natin sa Diyos, tanong magkakasama ba kaya tayo? Mga kapatid, dapat magpaalam po tayo na maayos. Ang masakit dito, mga kapatid, ito ang pinakamasakit. Sasabihin niya sa mga napaniwala niya, huwag na huwag kang atin sa Bible study, ha? Huwag na huwag kang atin sa discipleship training. Nako, ang preaching nila, boring. Naku, ginawa bang boring yung salita ng Panginoon? Huwag kang aaten sa gawain. Huwag kang aaten ng preaching. 3 years na ako doon. Hindi walang pagbabago ang kanilang preaching. Boring. Napakasakit, mga kapatid. Napakasakit isipin pag ganon. Amen? Sapagkat ko sinasabi ito. Sapagkat maraming churches na ganito ang kanilang ending. Nakakalungkot, mga kapatid. Ito pa ang masaklap. Yung mga nakakarinig, nakakita, unbelievers. Mababaw ang pananampalataya ng mga nakakarinig. Kapatid, hindi ganito ang dapat makita sa atin. Amen? Hindi ganito ang makadiyos na pagtrato ng mga namumuno sa iglesia, kanyang mga katuwang sa pangangaral ng magandang balita. Kaya kung luluobin man ng Diyos, mga kapatid, na magpapaalaman tayo temporarily dahil niloob ng Diyos para sa kanyang mabuting layunin, naway sa paghihiwalay natin, pag magsalubong tayo, mga kapatid, pag magsalubong tayo dyan, ang tingin pa rin natin sa isa't isa ay yung sinasabi sa verse 21. Anong sabi sa verse 21? Every saints or all the saints in Christ. Kapag sinabi natin hinirang or saints, sa Greek, hagios, na ibig sabihin ay different. Tumutukoy ito sa tao na mayroong nature, katulad ng Diyos, tinawag na moral and spiritual. Amen. Dahil sa kanyang kaugnayan kay Jesucristo na naging dahilan naman ng kanyang kaibahan sa kalikasan ng maging makasanlibutan, iniwalay sa sanlibutan at espesyal na itinangi para sa Panginoon at sa kanyang dakilang layunin. Ngayon, sino ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito na nais niyang paabutan ng pagpupugay
ang sabi niya ay, ginamit niyang word ay, lahat ng hinirang ng Diyos at nananalig kay Kristo Jesus. Amen. So ang bawat banal kay Kristo, every saints of Jesus, all the saints of Christ, nang gamitin ni Apostol Pablo ang salitang every, lahat or bawat, ang pagpupugay ni Apostol Pablo ay nais niyang ipaabot sa bawat individual. Amen. Napaka-personal yung dating ng kanyang pagpupugay. Ibig sabihin na ang kanyang pagbati ng pagpupugay sa mga mananampalataya ay hindi lamang eksklusibo sa mga mananampalataya sa taga-Pilipos, kundi sa mga mananampalataya na hinirang ni Kristo. Lahat tayo yan. Hindi lang sa mga taga-Pilipos yan, mga kapatid. Para kay Kristo, mga kapatid, naninirahan, naglilingkod sa Diyos. Para sa atin lahat yan, mga kapatid. Lahat na naglilingkod sa Kanya. Amen. So dahil kay Kristo, in Christ, si Yesu Kristo ang pinagmumulan ng lahat at sa Kanya nakatuon ang lahat kung bakit ko binibigay ito sa inyo, ang pagpupugay na ito. Kay Kristo nagmula ang pagpupugay na ito. Kay Kristo rin nakatuon ang dahilan kung bakit ko sinasabi sa inyo. Dahil siya ang humirang sa inyo at sa akin at sa mga kapatid natin na naririto. Siya ang lumikha po sa atin. Nakasama kong nagpupugay sa inyo ngayon. Amen. Yan ang gustong sabihin ni Paul nang sabihin ang salitang in. Sa salitang in Christ. Sa Greek, en. Na ang kahulugan ay inside or within. Sinasabi niya na ang pagpupugay na ito, sampo ng mga kapatiran ay hindi dahil sa dikta ng emosyon lamang. Amen. Hindi sa dikta ng emosyon lamang. Sinasabi niya sapagkat may isang banal na makapangyarihang persona na kumikilos sa kanilang pagkatao, batay sa udyok ng banal na espiritu sa liwanag ng salita ng Diyos. Sino po ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito, mga kapatid? In verse 21, ang eksaktong salita na ginamit dyan, adelphos, meaning the member of the same religion, community, especially a fellow Christian. Malinaw, mga kapatid, kung sino ang kasama ni Apostol Pablo na sinasabi niyang kapatid. Yung sinasabi niyang kapatid dito na magpapaabot ng pagpupugay sa mga believer sa Pilipos. Ito ay ang mga Kristiyanong manggagawa na kasama niya sa pangangaral ng mabuting balita. So sinabi niya rito, mga kapatid, marahil kasama niya si Timoteo at maging si Epaphroditus na nagpapaabot ng pagpupugay na ito. Amen. Kung titignan po natin dito sa Philippians 2:19-25. Pero darako tayo sa verse 22. Sabi niya, sa verse 22, mababasa natin sa talata na ito, na bukod kay Apostol Pablo at sa mga sinasabi ng mga kapatid na kasama niya, may isang grupo na mananampalataya na nagpapaabot ng kanilang pagpupugay sa mga mananampalataya sa Pilipos. Amen. So, darako tayo sa verse 22. Pagpupugay mula sa mananampalataya sa Roma. So, sabi niya, kinukumusta rin kayo ng lahat ng mga pinabanal ng Diyos dito, lalong-lalo na ang mga naglilingkod sa palasyo ng emperador. Sino ang mga ito, mga kapatid?
ang mga hinirang na sinasabi ng Apostol Pablo dito ay walang duda sa mga Kristiyano sila sa Roma, Kristiyano sa Roma. Paano nangyari yon? Tanong nyo, paano nangyari yon? Marahil kahit hindi man nakarating si Apostol Pablo sa Roma, may mga mananampalataya na naroon na masigasig at walang takot na nangangaral ng magandang balita ng kaligtasan mula sa kalipunan ng mga mananampalataya sa Roma. At marahil, ito ang naging bunga, mga kapatid. May mga naligtas sa pananampalataya na yan. Kahit si Apostol Pablo ay nasa loob ng pihitan, na kahit na nakakulong siya. Amen. Sabi niya doon, maraming nakakilala sa kanya, maraming naligtas patungkol sa kanya, kahit na siya ay nasa loob ng pihitan. Mga kapatid, sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 12 to 13, sabi niya, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Sapagkat alam ng lahat ng gwardiya sa palasyo at ng iba pang naririto na nabilanggo ako dahil sa pagsunod ko kay Kristo. Ito ang dahilan kung bakit may mga nagpapaabot sa kanya ng kanilang pagbati ng pagpupugay dito sa talatang 22, mga kapatid. Malinaw po ang ipinapakita sa likod ng pagpapaabot ng pagbati na ito dito sa talata na ito, mga kapatid, ang maayos at matibay na ugnayan ng mga mananampalataya na naglilingkod sa gobyerno ng Roma sa mga mananampalataya sa Pilipos. So, pakitanong ang katabi mo, mga kapatid, para magising siya. Kumusta ang relasyon mo sa kasama natin sa iglesia? Yan. Kumusta naman ang relasyon mo sa kanya? Sinasabi ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya sa palasyo ng emperador ay nagpapaabot ng pagpupugay, respeto sa mga mananampalataya sa Pilipos, mga kapatid. Simple at malinaw ang dahilan. Ito ay dahil sa magandang balita. Kung hindi tayo founded ng gospel, hindi tayo magkakaintindihan. Mga kapatid, malinaw. Ang isang malusog na iglesia ay nagkakaisa sa kaisipan pagdating sa magandang balita. Pakitanong ulit sa katabi mo. Yung magandang balita ba, yung magandang balita mo ba, ay yung magandang balita ni Kristo? Yung ba ang magandang balita mo? Sige, kisingin mo. Baka ang inaabangan niyang good news, yung katabi mo, ay yung kanyang bonus. O yung kanyang increased salary. Yung ba ang good news mo? Yung ba ang dala-dala mong good news? Gospel, mga kapatid. Gospel, isa lang ang magandang balita sa mga Kristiyano ay yon ang magandang balita ni Jesucristo. Mga kapatid, yun lang. Good news. Anong sagot? Increase salary? Bonus? Yun ba? Mga kapatid, dapat sa salita ng ating Panginoon. Amen. The Gospel of Christ, mga kapatid, ay ang magagayon ay pagsikapan natin maging kalakasan tayo ng ating kapwa mananampalataya. Dapat makita sa atin yung salita ng Diyos. Hindi ka katigisuran dapat. Amen. Kung meron man natisod sa akin, sa pananalita ko,
sa pangangaral ko, kausapin niyo ako, please. Handa-handa akong lumuhod sa inyo. Oo. Kung meron akong nasaktan sa aking pagtayo dito, humihingi ako sa iyo ng paumanhin. Sorry. Amen. Hindi, pero sinusunod ko lang naman kung ano yung nais ng Panginoon. Hindi sino ba naman kayo na patamaan ko? Hindi naman ako kilala. Kayo bang pinagpupuyatan ko para patamaan lang? Hindi. Mga kapatid, kaya I appeal to the congregation of Shalom. Please continue to pray your pastor, mga kapatid. Amen. Panalangin niyo po kami, mga Bible teacher leader, mga barangay leader. Kailangan po namin ang panalangin po ninyo. Amen? Alam na alam ko, naririnig na namin pag soaking, ay pag Sunday devotion, talagang nakapila yan. Talagang may pangalan, mga pangalan namin dyan. Paano na pag Monday to Friday? Kasama ba kami? Baka Sunday lang. Kasi naririnig namin sa Sunday devotion, talagang nakapila yung mga pangalan lahat. Mga leader. Pero, how about Monday to Friday to Saturday? Kasama ba kami, mga kapatid? Please, isama niyo po kami. Kasi, tao rin kami na katulad ninyo. Nanghihina rin kami. Amen. Magpalakasan po tayo, mga kapatid. Magtulungan, magpalakasan sa gawain ng Panginoon. Amen. Magpatatagan. Amen. Amen. So, kailangan po namin, mga kapatid, yung prayer po ninyo. Lalong-lalo na yung mga katuwang sa pangangaral ng magandang balita, sa pagtataguyod ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. So, mga kapatid, pasalamatan natin ang buhay nila, mga leader po natin, sa Panginoon, sa kanilang pagsisikap at maipamuhay at maipamalita ang magandang balita sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako. Sa paanong paraan natin ipapahayag ang paggalang sa kapwa mananampalataya na matapat, na nagpapagal para sa magandang balita. Ano pa nga ba, mga kapatid, ang masasabi na sa kahit sa kabila ng pag-uusig, paghihirap, na pinagdadaanan ng iglesia, iginagalang ng tagapamumunong mga ngaral at tagapagturo ang iglesyang kanilang inalagaan. Amen. So sa kabilang banda naman, ay iginagalang din ng iglesia ang isa't isa at maging ang kanilang kapwa iglesia. Amen. Dapat bilang magkakapatid dito sa loob ng iglesia, walang sakitan, walang samaan ng loob. Dapat, mga kapatid, magpalakasan, magpatatagan ng isa't isa. Yan ang gusto ng Panginoon. Wow, ang mga anak ko doon sa Shalom community, Tongchong community, ang babait nila. Amen. Hindi sila nagtatampo o nag-aaway. Ang babait. Kaya lang ang problema, mababait pero minsan, laging late. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, hindi kayo yun. Amen. Kung late ka man, hindi ikaw yun. Dapat, ay ginagalak natin bilang Kristiyano, mga yung paglilingkod sa Panginoon, dapat masigasig ka. Pagkagising mo na, dapat ligo na. Punta ka na sa church para maabutan mo naman yung praise and worship. Nung iba, pagdating benediction, dapat maumpisahan mo naman. Yun ang kaya nga kapelos ito ang Panginoon. Amen. Huwag kang late pala. Kung minsan lang, maaari, makatawarin ka ng Panginoon. Pero kung lagi na lang,
Yun na ang routine mo, laging late. Dapat hindi ho ganun, mga kapatid. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. So, sa sobrang ganda ang kanyang entrada dito, mga kapatid, dito sa tingnan po natin. Sa verse 20, darako na tayo sa verse 23. Dito sa verse 23, sa bendisyon sa ngalan ng Diyos na mapagbiyaya, point number 3. Sabi niya sa verse 23, the grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Bendisyon sa ngalan ng Diyos na mapagbiyaya. So, sabi sa verse 23, pagpalain nawa kayo ng Panginoong Heso Kristo. So, sa sobrang ganda, ang ganda yung entrada ni Paul sa chapter 1. Ang ganda rin ang pagtatapos sa chapter 4, verse 23. Balanse si Pablo, mga kapatid. Sabi niya, ang bendisyon na ito ay halos katulad nung unang sinabi ni Apostol Pablo sa chapter 1, verse 2. Sabi niya, sa Philippians chapter 1, verse 2, sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Gayon din sa Galatians chapter 6 verse 18. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Gayon din sa Pilimon chapter 1 verse 25. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Jesucristo. So sa mga bendisyon na ito, may mababasa tayong dalawang magkakatulad na salitang dalawang ginamit. Ang unang ginamit sa salitang pagpapala, charis sa Grego. Charis sa Grego. So, o kilala sa tawag na grace. Maraming beses na ginamit ang salitang ito na palaging nakaugnay at nakaturo kay Kristo. So kaya pag sinabi natin grace, ito ay tumutukoy sa voluntaryong pagbibigay ng Diyos ng kanyang sarili mismo. Amen. Biyaya na hindi mapapantayan ng sinuman. So ano ngayon ang ipinapaunawa ni Apostol Pablo dito, mga kapatid? Sa mga mananampalataya sa Pilipos. Sabi niya, sinabi niya na pangunahan sila sa lahat ng pagkakataon ng Diyos na mapagbiyaya. Na kung saan sa kanyang maging mapagbiyaya ay maipakita niya sa pamamagitan ng kaugnayan ng mga mananampalataya kay Kristo. Amen. Ngayon, kung ito po ay nakaturo sa Panginoong Jesucristo, malinaw na ito ay may kaugnayan sa persona ng banal na Espiritu. Ang pagkilos ng banal na Espiritu ay may malaking maitutulong sa buhay ng mga mananampalataya. Siya ang nagsisilbing kalakasan mula sa Diyos na pinagkaloob sa mga mananampalatayang dumaranas ng kahirapan at tiisin na nangangailangan ng kaaliwan. Amen. Minsan ay sinabi ni Apostol Pablo, ganito ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 9. Sa verse 7, sabi niya, para hindi ako maging mayabang dahil sa mga kamanghamanghang ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. Sabi niya, hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. Sa verse 8, 3 beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin.
sa verse 9, sabi sa verse 9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa inyong kahinaan. Amen. Sapat, yun ang sabi niya, sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa inyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan. Nang sa ganon ay lagi kong mararanasan ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. At upang lalong maging matibay ang bendisyon na ito, mga kapatid, tinapos ni Apostol Pablo ang sinabi niyang ang salitang Amen. 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 Tinapos niya doon yung salitang Amen. Doon kasi sa una, ang unang salita, nawa. Sa ibang katawagang, siya nawa. Di ba? Yun ang pasimulan niya. Na ang ibig sabihin ay sure. Verily most assuredly. Nang i-ognay ni Apostol Pablo ang salitang Amen. 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 Sana ognay sinabi ni Apostol Pablo sa bendisyong ito na nag-iwan siya ng napakatibay na katotohanan na mapapanghawakan ng mga mananampalataya, at ang katotohanan na ito na siyang anumang pagsubok na kanyang mararanasan, tiyak at sapat yung kalakasan mula sa Diyos. Amen? Na masusumpungan nila sa pananatili nila sa kaugnayan nila kay Kristo. Bakit kaya diniin niya doon na ano sa atin ito, mga kapatid? Maraming mananampalataya ngayon na sumisigaw na ayaw ko na. Nung ako naging Kristiyano, ang daming pagsubok na dumarating sa aking buhay. Di ba yun ang narinig? Bakit kayong Kristiyano na ako, saka naman dumarating ang dami kong problema? Yun ang madalas po natin naririnig. Hindi ko na kayang tiisin. Ang mga tiisin, kahit napakahirap ko mo. Yun ang lagi natin naririnig, mga kapatid. Mga kapatid, ang pinakatama nating magagawa ay pagsikapan ang tao na yan na nanlulumo at nanghihina dahil sa maraming pagsubok na kanyang pananalig. Ano po ang dato natin gawin, mga kapatid? Sapagkat ang Diyos na ito, mga kapatid, ang nagbibigay ng biyayang kailangan upang matanggap at maharap ang mga pagsubok na may kagalakan sa buhay ng pananampalataya. Amen. Sa pakiramdam natin, siya po ang nagpapahina po sa atin. Maganda sana yun, yung papayuhan mo siya. Pero, mga kapatid, yung ibawi mo yung personal na idea mo. Maganda yun. Thanks God, maganda yun. Subalit, wala nang makahihigit pa sa salita ng Diyos na nagbibigay na ibibigay natin sa tao na nangailangan ng payo. Amen. Dapat kung mayroong mga kapatiran po natin na dumaranas ng mga iba't ibang klase ng pagsubok, dapat i-encourage po natin sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi yung salita ng tao. Amen. Dapat salita ng Diyos ang ibigay po natin sa kanila. Amen, mga kapatid, sapagkat sino mang tatanggap ng salita ng Diyos ay makakilala sa Diyos na mapagbiyaya. Pag tinanggap mo ang Panginoon, diyan mo ma-experience talaga ang pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Amen. Kasi pag wala kang tamang ugnayan, relasyon sa Diyos, na kahit na iyak ka ng iyak, nagbubulahaw ka dyan, sisigawan ka dyan. Kung wala kang tamang ugnayan sa Kanya, hindi ka niya pakikinggan. Sapagkat wala ka namang karapatan na tumawag sa Kanya.
Kasi wala naman kayo ugnayan, hindi ka naman niya anak. Paano ka tatawag sa kanya ng ama, tatay, daddy? Hindi ka naman niya anak. Kaya ang mga may karapatan lang na tumawag sa kanya, yung may tamang relasyon sa kanya. Tayo yun. Amen. Kaya ka nandito kasi mayroon kang tamang relasyon sa kanya. Mga kapatid, sige, huwag kayong... Pakigising mo na yung katabi mo. Matapos na tayo, ano? Pagkatapos na tayo, pakigising mo na para baka may iwan sa rito, natutulog na lang ng matapos. Pakigising mo na. Amen, mga kapatid! So, magpasalamatan, sabi niya ito, mapapasalamatan mo ang mga buhay ng mga manampalataya na ito na talagang naniniwala at sumusunod sa salita ng Diyos. Tayo yun, mga kapatid. Kaya magpasalamatan, magmahalan, magpalakasan. Sabi niya dito sa 1 Thessalonians 2:13, lagi rin kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil nang tanggapin nyo ang pangangaral namin, tinanggap nyo ito hindi bilang salita ng tao, kundi bilang salita ng Diyos na kumikilos sa buhay ninyong mga sumasampalataya. So what is the principle, mga kapatid? Ang biyaya at kalakasan ng mga Kristiyano ay matatagpuan sa kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen. Ang biyaya at kalakasan ng mga Kristiyano ay matatagpuan sa kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So napakahalaga po, mga kapatid, na meron po tayong tamang ugnayan sa Panginoon. Bilang kabahaging Kristiyano ng Iglesia, sa paanong paraan mo inihahanda ang inyong sarili upang maging kasangkapan ka ng Diyos, na maging daluyan ng kanyang biyaya at kalakasan para sa ibang nanghihina dahil sa pagsubok na kanilang pananampalataya. Sa anong paraan po natin gawin, mga kapatid? Sa paanong paraan po natin ihanda ang ating sarili na maging daluyan ng pagpapala sa iba? Amen. Dapat ihanda po natin, mga kapatid. Amen? Amen. So, tara una tayo sa conclusion dahil mayroon ng mga haba ng hikap. Amen? Tapusin ko na ang Philippians 4:13. Sabi sa conclusion, as we close this study and this wonderful epistle, I live with you, two words, glory and grace. Sa verse 20, now to our God and Father be glory forever and ever. Amen. In Philippians 4:23, the grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Mag-amin naman kayo kahit yun lang ang ministry nyo. Amen. Yung kahit na amen ministry lang kayo, masaya na kami. Amen. Kasi sigaw na kasi dito. Amen. Amen. So, have you received the wonderful grace of our Lord in your life by obeying the gospel? Tinanggap mo na ba, mga kapatid? Natanggap mo na ba ang mga kahangahangang biyaya ng ating Panginoon na siya na sa iyong buhay sa mga magitan ng pagsunod sa kanyang ebanghelyo? Are you living so as to offer glory to God, both word and deed? Mga kapatid, dapat ihanda po natin ang ating sarili sa mga bagay na yan. Amen? Sige, tayo po yung tumayo, mga kapatid. So, mga kapatid,